Oh, what's up sa inyo? Welcome back to another episode. And today's video, pag-usapan natin ang naging update sa ating kababayang si Marjoret. Marami ko kasi ang mga lumalabas talaga ng mga bidyong hindi ko mawari kung saan nila nakukuha yung mga information nila. No? Pero here's the thing. Makatanggap po ng benepisyo ang ating kababayan na pamilya ng naiwan ni Marjoret, no? At ayon nga po sa OWA, bibigyan pa umano ng heroes welcome ang si OFW Marjoret na namatay nga po, napatay dito sa Saudi Arabia. Sa press conference nitong Webes, sinabi ni OWA Administrator na nakakausap na niya ang pamilya ni Garcia at tiniyak na minomonitor ang kaso nito. Nagtrabaho po kasi si si Marjoret bilang domestic worker sa Saudi Arabia taong 2021. Subalit natagpo ang patay na puno ng saksak nitong weekend lamang. Siya ay 32-year-old po. Naniniwala si Ignacio na karapat-dapat na si Garcia na bigyan ng heroes welcome pagdating ng kanyang mga labi sa bansa. Kagabi, ayon sa kanya, ay nakakausap na nga nila ang pamilya, ang nanay ni Marjoret tsaka yung kanyang asawa. Ang mensahe ng OWA, si Marjoret ay uuwi, bibigyan natin ng heroes welcome. Bagamat napakasakit ng nangyayari sa ngayon, kami ay nakatagpo ng genuine na isang bagong bayani. Napakaganda na kanyang relasyon sa kanyang employer. Lahat ng OWA benefit ay makukuha nila. Nasa proseso pa tayo lahat. It's best that we wait for the official report of Saudi Police, and we assure you na hindi naman tayo magkukulang lagi ng pagdating ng assistance sa mga pamilya at pati na mga anak nito kasama na mabibigyan ng tulong. Yun po ang pinapangako ng ating OWA. Samantala, sinabi naman ni DMW OIC, sana hinihintay pa nila ang opisyal na ulat mula Saudi authorities. The last update that we gathered is yung kaso mula sa police na sa prosecutor na, at ang inaabangan natin ay may investigative body yung prosecutor kung saan posibleng humantong sa isang criminal court. So, ang napipinto dito is pagtukoy ng isang krimen na naganap laban kay Marjoret at pagtukoy doon din sa salarin. Sa ngayon, I would rather wait for the official report from the prosecutors. I know may mga reports na binabanggit yung nationality ng reported perpetrators at yung mismong kaparaanan ng pagpaslang. But for me, we would rather wait for the full report, sabi po ng ating official. Oo nga naman, no? Sa social media kasi nauna na no? Kenyan daw, African daw, tapos meron pa nag-vlog. Sabi, lagot daw ang amo. Pero wala namang patunay na amo talaga. Tapos maya may video na naman, sasabihin niya, bumalik pala yung kriminal. Ang bira naman. Ginagawa niyo na lang no? Ginagawa nyo na lang libangan yung pagmamarites nyo para lang makagawa ng report na hindi po. Kung ang DMW po at OWA ay nag-iintay ng mga report, saka nagbumula yung report ng ating mga kababayang nilalabas sa YouTube. Hindi ko talaga maintindihan. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kababayan ko. Hello po, good afternoon. Alvin Palabello from Euro TV News. Kung alam po kami ng update, sir, regarding the case of Marjoret Garcia, kailan po inaasahang mapapauwi yung kanyang mga labi? Andito rin si Administrator Arnello, but the last update that we gathered was yung kaso mula sa police nasa prosecutor na. And ang inaabangan natin dito ay may investigative findings yung prosecutor kung saan posibleng humantong sa isang criminal court. So, ang napipinto dito is pagtukoy ng isang krimen na naganap laban kay Marjoret, no? Kaya nasawi si Marjoret, at pagtukoy doon sa salarin. Kaya yun ang inaabangan natin ngayon na magiging resulta ng investigasyon para malaman natin yung detalye ng findings ng prosecutor. At meron ding posibleng update si Admin Arnel. Admin?
Thank you very much, OIC Yusikans. And kagabi po kausap natin yung mother ni Majorette at saka yung kanyang asawa. Ang mensahe na iniwan namin sa kanya, sabi namin na si Marjoret ay uuwi, na bibigyan natin ng hero's welcome. Because ang kakaibahan dito sa kaso ni Marjoret, it is a tragedy, but then I told the mother, sabi ko, bagamat po napakasakit na nangyari, ngayon po kami nakatagpo ng isang genuine na bagong bayani. Sapagkat si Marjoret, minsan po wala po itong dinulong na request for assistance. Napakaganda ng kanyang relasyon sa kanyang employer. In fact, yung employer niya, as we were speaking last night, pinakita sa amin hanggang umiiyak pa yung kanyang employer. Mahal na mahal siya nung kanyang tinirhan. And also, we'd also like to recognize the agencies involved dahil yung Gulf Horizon, sa simula pa lang, wala pa kaming intervention. Nandun na kaagad. Inaayos ng lahat. Pati yung kanyang FRA, nag-express ng lahat na gusto pang pumunta rito para lamang mabigay yung lahat ng suporta. So dito talaga, I also called nasa teritoryo ito ni Congressman Tef de Venecia, and tinawagan na natin yung mayor, and sana rin samahan niyo kaming lahat para sa pag-uwi ni Marjoret ay ating ihirang na bayani doon sa Pangasinan. Maraming salamat.